Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang iluwan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal, halikaya't salubungin ninyo." Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, "Pahingi naman ng kaunting langis, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya'y dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisisigaw, "Papasukin niyo po kami." Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." Sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbalik." So dito, para maintindihan nating mabuti itong talinhaga na to about sa 10 dalaga, kailangan nating malaman yung kung paano ba kinakasal that time, kung paano kinakasal nung panahon ni Jesus. So, noon, kinakasal, napakahaba nung proseso ng kasal sa Hebrew, no? And napaka-importante ito para sa mga Hebrew. And ang para siyang matandaan din. So ang nakikipag-usap talaga is yung magulang ng lalaki at magulang ng babae. Actually, yung tatay sa tatay ng babae and tatay ng lalaki. And sila yung, kumbaga sa ceremony, sila yung parang nagpipirmahan ng contract para ma-legalize yung kasal, ganon. And after na ma-legalize na lahat, yung groom, at the beginning ng wedding celebration, so sa gabi yon, yung groom pupuntahan yung bride. Kasama niya yung mga groomsmen. And after na sunduin yung bride, sama-sama silang pupunta sa bahay ng groom. Actually, bahay ng groom in sense na bahay ng mga magulang ng groom. And doon magsasayahan, mag-celebrate, ganan. And kantahan, ganan. Tapos after nun, yung bride kasama yung mga bridesmaids, dun din sila tutulog pero sa ibang room. Tapos the next day, ayun na talaga yung wedding feast. So kasayahan ulit yon. And doon na nga yung kainan, ganan, yung kung mababasa natin sa Bible, yung kung saan first nag-miracle si Jesus, 'di ba, sa isang kasalan yon sa kamag-anak nila. So ganon yung so masaya, maraming tao, ganon, kasi parang whole village din ang imbitado. So ganon kasaya.
And ayun nga, while kainan, kasiyahan, ayon sa tradisyon, ang mauunang umalis ay ang bride kasama yung mga bridesmaids para pumunta dun sa bahay ng groom kung saan sila titira. Tapos, while naman yung groom is andun pa, yung kumbaga ayon sa tradisyon, magre-remain pa ng konti dun sa reception. Tapos, pag nakapasok na yung bride dun sa bahay ng groom, yung mga bridesmaids, hindi sila papasok, na doon lang sila sa labas. Bali yung bride lang ang papasok sa house ng groom. Tapos, after nun, pagpadating na yung groom, kasama yung mga groomsmen, yung groomsmen, parang mayroon silang dalang, parang yung, ano bang tawag doon? Parang trumpet, parang ganun. Na ina-announce na andyan na yung groom, ganan. So, itong mga bridesmaids, parang sasalubungin yung groom, tapos itong parang itong leader ng groomsmen, parang let's say best man, parang siya, papasok silang lahat dun sa bahay ng groom, tapos itong ang best man, magbibigay siya ng speech, and after nun is magbibigay din siya ng benediction, ganan, sa kinasalan, ganan, bibenedisyonan niya. Ibe-bless niya yung yung kinasal. Tapos, after nun, konting sayawan ulit, konting kantahan, ganan. And after nun, iiwanan nila yung kinasal. So, ayun na yung umpisa ng kanilang buhay mag-asawa. So, ayun yung tradisyon kung paano kinakasal ang mga Hebrew that time. And now na-explain ko na sa inyo yung celebration and kung paano kinakasal ang mga Hebrew, and now na nabasa na rin natin yung parable ng 10 dalaga, meron ba kayong napansin? Kung babasahin natin yung verse 1 dun sa parable, nakasulat na may 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. So, dito malinaw na hindi sila yung bride. So, kung itatanong natin, nasan yung bride? Ang bride is nasa loob na ng bahay ng groom, di ba? So, basahin natin ang 1 Thessalonians 4:16-17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So dito nakasulat na ang Panginoon mismo ang bababa para sunduin ang bride. Ito yung tinatawag na raptured. So, malinaw na dito sa parable ng 10 dalaga, itong 10 dalaga ay hindi sila yung bride. Tsaka, kaya bakit in-example ang 10 dalaga? Kasi nga, dalaga, it means hindi sila kasal, wala silang groom. Diba? So, it means sila yung hindi pa tumatanggap ng lubos sa Panginoon. And dito sinasabi ni Jesus, ipinapaliwanag ni Jesus na dito sa 10 dalaga na ito, ang kalahati ay tatanggap kay Jesus, and kumbaga magi-stick siya kay Jesus, and yung another half
ay hindi magi-stick kay Jesus. Kumbaga, mawawalan sila ng salvation. And so ano ba yung ibig sabihin nito? Kung hindi sila yung bride, it means sila yung maiiwan after ng raptured. Itong 10 dalaga na to, actually nagre-represent sa mga taong maiiwan after ng raptured. And kumbaga sa after ng raptured, sinasabi ni Jesus na ang half ng mga tao ay mananampalataya pa rin sa Panginoon at yung another half ay hindi. And kung iisipin natin yung sitwasyon, hindi madali yung magiging sitwasyon ng yung half na marurunong. Kasi basahin natin ang Matthew 24:15 to 22. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumaba, unawain ninyo itong mabuti. Hindi pala. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, so itong Antikristo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi matataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula nang likhain ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. So dito, hindi madali ang magiging buhay ng mga maiiwan dito after ng raptured. So ano ba yung oil na sinasabi dito? Well, ang answer ay sasabihin ni Jesus sa next parable. Yung parable na yun ay yung parable tungkol sa 3 alipin. Kasi nga, kung mababasa nyo ang umpisa sa verse 14 ng parable ng 3 alipin, wait lang. Sa verse 14 nakalagay, sinabi pa ni Jesus. So it means, hindi pa doon natatapos yung topic niya doon sa, kumbaga, sinabi niya yung example, yung parable sa 10 dalaga, pero after nun, hindi pa natatapos yung story. So parang dinugtungan ni Jesus. So dito, sa parable ng 3 alipin, dito niya in-explain kung ano ba yung oil na sinasabi dito sa parable ng 10 dalaga. Kaya basahin natin tong parable na to. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000 at ang isa naman ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganon din ang ginawa ng
alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ng pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin at nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto po ang 5,000 na ibinigay nyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala ko sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi ka sa aking kaligayahan." Pagkatapos, lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko." Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala ko sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan." Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi nyo itinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa." So dito malinaw na itong taong to, hindi niya kilala yung amo niya kasi sinasabi niya na ay mabagsik kayo at walang awa, which is not true, di ba? Kasi itong ang amo ay kumbaga inihahalin tulad sa Diyos. So ito parang sinasabi niya na ang Diyos ay mabagsik, walang awa, which is hindi totoo. So it means itong taong to hindi siya nakakakilala sa Diyos ng lubusan. And verse 25, "Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo nalang idineposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makukuha akong interes?" Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman. Sa labas doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin."